will protect you. We will support you until the end of 2028 hanggang sa manalo ka. Ipaglaban mo sapagkat ikaw na lang ang pag-asa ng bayang ito. Ang nabubulok na sistema, ito na yung cancer na ang ating bayan. Wala na tayong mapagkakatiwalaan. Lahat sila, apektado ng maleta, cancer. Tayong mga ultimo, tayong walang maleta, tayo ito ngayon, ito nagwawala. Mahilig sila sa break the law. Ginawa na nila na kay Senador Marcolita Wala namang batas na nagbabawal na tumanggap ng campaign donation during the election. Pero anong ginawa nila? Tinasuhan nila si Senador Marcolita ng plunder. Pero panawagan ko kay Senador Marcolita, laban lang. May Korte Suprema pa. The final judgment makakamit ni Senador Marcolita yan. Okay lang sa inyo, ayuda? 2,000, 3,000, 5,000, 15,000, hanggang saan yun? Ang kailangan ng bayan ay ang dignidad. Ibalik nyo sa Pilipinas, sa Pilipino ang dignidad. Bigyan nyo ng dignidad ang bawat Pilipino. Trabaho na makakataguyod para sa mga pamilya. Trabaho na makapagbigay ng tamang edukasyon sa mga anak nila. Sapat na edukasyon sa bayang ito. Hindi, tinanggalan nyo ng mga budget. At ang mga teacher, tinanggalan nyo ng mga budget. Ano ngayon na nangyayari sa Pilipinas? Ito na lumalabas. Gusto nila talaga mangimangmang ang mga Pilipino. Pag mangmang ang Pilipinas, hindi natin alam ang karapatan natin. Paano tayo lalaban kung wala tayong kaalaman? Ha? Paano tayo lalaban kung ang bawat Pilipino hindi natin alam kung hanggang saan ang ating karapatan? Tapos bibilukin nila mga kabataan sa eskwelahan, dadali sa bundok. Pag nasa bundok, iko-corn beef yung mga anak natin, yung mga kabataan. Hindi yan ang tamang ang gawain ng pamahalaan. Ang pamahalaan siya dapat ang nagbibigay ng magandang buhay sa bawat Pilipino. Inayos na ni Tatay Digong anong ginawa mo, Bongbong? Tinanggalan mo ang mga infrastructure project, tinanggalan mo ng pondo. Saan nyo dinala? So walang kwentang ayuda. Kunwari, ang 1/3 pinamigay ninyo sa mga mahihirap. Pero ang mas nakararami nun sa inyong mga bulsa. Kayo pa nakasakay ngayon sa mga sasakyan na magagara. Armored cars. The entire Philippines, mostly, ay with you, and we will protect you. We will support you until the end of 2028 hanggang sa manalo ka. Ipaglaban mo sapagkat ikaw na lang ang pag-asa ng bayang ito. Ang nabubulok na sistema, ito na yung cancer na ang ating bayan. Wala na tayong mapagkakatiwalaan. Lahat sila, apektado ng maleta, cancer. Tayong mga ultimo, tayong walang maleta, tayo ito ngayon, ito nagwawala. Sabi ko doon, sa part ng defense ay tagumpay, successful. Kasi ang masasabi ko doon, kiniklaim ng mga prosecutor na sila na victorious. Ang unang araw, hindi totoo yan. Bagkos yung kanilang lead prosecutor ay naglalaway, nakakahiya sa social media. Si Congresswoman Jardine Nuestro. Hindi ako naniniwala na successful sila dahil hindi pa nila hawak ang 16 vote para sa eleksyon ni Sara. 13 lang sila. Malamang ang acquittal malapit na kay BP Sara dahil ang opposition pabor kay BP Sara ay 8. According to Chief Justice former Chief Justice Hilario Davide, ang kailangan lang ng boto ng mga senador para ma-acquit siya ay 7. 8 ang pumabor kay BP Sara. So, pag ganyan, walang katotohanan na victorious sila, na 100% ma-convict nila si BP Sara. Hindi totoo yan. Dahil yung kanilang mga ebidensya ay mga basura. Kung ang ebidensya mo ay basura, ay hindi basura, dapat certified true copy. Hindi lang Xerox copy ipipresent. Hindi yan mapapaniwalaan kahit saan korte. Ayan. Bakit dapat o hindi dapat surut?
bakit hindi dapat ma-impeach si VP Sara? Wala namang talagang solid evidence sila na hawak. Eh, nagawa nga sila ng fishing expedition. Kaya ayaw ni VP Sara at ng kanyang defense counsel ibigay yung kanyang mga solid evidence kasi gagawin nila kontra laban sa kanya. Yung pag-aralan nila, balok-lokin nila. Kasi itong gobyerno na ito at senador na ito nakakampi ng senador ng Malacanang, mahilig sila sa bend the law, break the law. Ginawa na nila na kay Senador Marcolita eh. Wala namang batas na nagbabawal na tumanggap ng campaign donation during the election. Pero anong ginawa nila? Kinasuhan nila si Senador Marcolita ng plunder. Pero panawagan ko kay Senator Marcolita, laban lang. May Korte Suprema pa. The final judgment makakamit ni Senador Marcolita yan. Ano ang mensahe mo sa mga senador na naging judge sa impeachment? Ang mensahe ko sa kanila, dapat magiging impartial sila, hindi sila bias. At panawagan ko dyan sa isang senadora na dapat mag-inhibit siya o mag-resign siya, si Senadora Risa Ontiveros, dahil nagdeklara na siya ng kanyang kandidatura bilang presidential candidate. Bias yun, mga mahal nating mga viewers. For delikadisa, Senadora Risa Ontiveros, ikaw ay mag-inhibit bilang senator judges. Yan lang. Paano mananagot ang kurap na politiko sa ating bansa? May pag-asa ba tayo tulungan? May paraan yan, sir eh. Yung Blue Ribbon, totoong Blue Ribbon hearing ni Senator Marcolita ay dapat balatan sila ng buhay. Yan, in-expose. Dahil pag hindi itong gobyerno, pagkatapos nitong gobyerno, akala ba nila ay exempted sila sa batas? Hindi, pananagutin sila ni VP Sara sakaling mananalo siya bilang presidente ng Pilipinas. No one is above the law for this corruption. Trillion. Even this Marcos Jr., you will involve the corruption. You are the mastermind of this flood control project. 5,500, wala palang flood control. O hindi, focus. Sabi niya, mahiya naman kayo. Dapat siya ang unang mahiya bilang presidente ng Pilipinas. Dahil alam niya sa sarili niya eh, siya ang nagpirma ng budget, siya din ang nag-release. Ang pera sa land bank hindi marirelease ng 100 million o billion without approval ng presidente ng Pilipinas. Yan. May madadagdag ka ba? Dapat nga eh, panawagan natin. President BBM, step down. Mahiya ka dahil sinisigawan ka na sa Japan, sa Canada. Wala ka ng moral ascendancy sa buong mga kababayan nating Pilipino. Kung gusto mo, magdeklara ka ng snap election para matapos ng laban na ito. Mahiya ka sa bayan, BBM. Mahiya ka. Sa lahat ng ginawa mo, ito ang resulta. Baha. Walang pera. Ang pilit, inubos ninyo. Ang kaban. Pinabayaan ninyo. Pinabayaan ninyo ang bayang ito dahil gusto ninyo talaga walang kalaban-laban ng mga tao. Ginawa nyo kawawa ang Pilipinas. At yung pagiging kawawa na yon, hindi makakalaban sa inyo. Walang makinarya ang taong bayan para kayo ilabanan. Pero tandaan ninyo, ang tatay mo 20 years, natanggal din. Ikaw pa kaya? Binuno nyo, binalik mo ang ugali ng tatay mo na binayaran nyo lahat ng mga pwedeng bayaran para lang hindi malabas ang katotohanan. Pero walang lim na hindi nabubunyag, walang usok na hindi, walang apoy. Ang totoo, ilabas mo, magpa-hair follicle ka. Magpa-hair follicle mo ang pamilya mo. Lubos ninyo ang kaban. Hindi na kayo nahiya, pinagtulong-tulungan ninyo. Tapos ngayon, kayo pa may karapatang magbintang kay VP Sara. Oh, yung 125 million, ulit-ulit.
Pero yung maleta na pinitpit ng mga Marines, ayaw niyong buksan. Nasaan ang hustisya sa bayan na ito? Wala nang justice. Di ka nahihiya, bagsak na bagsak ang piso, wala kang ekonomiya. Gusto mo tumigil ang lahat, walang magsalita. Humihin yun. At ang mga senador, ang mga congressman na magsasalita, mga private na entity na magsalita, pinapatahimik ninyo, kinukulong, kinakasuhan. Hindi kayo walang mga kahihiyan. Mismo konstitusyon, binabali ninyo. Palibasa mga sarili ninyo, kayo matunay na kawatan. Kayo ang tunay na mga buhaya dyan. Kayo ang mahiya. Mahiya ka, BBM, mahiya ka. Sa balat mo. Ang kapal-kapal na ng mukha mo.